Last na po sa akin, ma'am. Last na po. Ilang beses na po kasi napabalita, ma'am, na meron po tayong 1.4 billion something like that. No? Sobra pa sa 1.4 billion pesos a day para po sa flood control. So, naramdaman ba yan? Yeah. What do you think, ma'am? Ano po ba yung inyo pong opinion sa mga naninira po ngayon kay VP Sara Duterte? Kasi ngayon siya yung pinaka-target ng siraan ho ng alam niyo na. Ano po inyong opinion sa lahat po ng mga naninira kay VP Sara? So, hindi po naiiwasan yan pagdating sa politika, kahit saan man pong lugar. Hindi po naiiwasan yung mga paninira dahil alam naman natin na, sabi nga, may kanya-kanyang favorite tayo. Yung lahat ng mga Pinoy. So, pagdating po doon sa mga ganyang usapin, yan po ay common na sa ating mga Pinoy. So, sa aking pong opinion, tayo po ay tumingin sa kung ano ang nagagawa ng ating Vice President at sapagkat siya naman ay talagang full support sa ating mga kababayan dito at sa buong Pilipinas, nararating niya kahit saan sulok. Napakahusay ng ating Vice President Sara Duterte. Yes, ma'am. Ma'am, isa pa pong tanong, bukod po sa iyo pong pagsuporta kay Vice President Sara Duterte, dati nyo na rin po bang sinuportahan or nauna nyo nang sinuportahan si former President Duterte? Yes po, dahil like before po, nung ako po ay former councilor dito sa aming bayan na Agoncillo. Siguro po nakita naman po ni na Sir Amard Eje yung picture kaming dalawa ni President Duterte na naka-display pa dun sa aming tahanan po. Yes. Ma'am, kayo po ay taga dito talaga sa Batangas, ano? Opo, dito po sa bayan mismo na Agoncillo. Okay, ma'am, ano po ba yung nakikita nyo pong reason kung bakit nagkaroon po ng malawakang pagbaha sa hindi lamang dito sa Batangas kundi maging sa iba't location pa ng ating bansang Pilipinas? Siguro po kung ating pong makikita o mababasa, yan naman po nakasulat din sa Bible, yung mga kalamidad na ito. So, sa akin lang opinion, siguro isa ito sa nakalagay sa Bible na darating talaga sa ating buhay dito sa Pilipinas, isa na. At palagay ko, noong unang panahon, mga kukunti pa naman po ang mga bahay, syempre ang mga nakatira. So ngayon po, dahil ang dami na ng mga bahay dito sa ating bansa, so syempre ang ito po nagpuputulan ng mga puno. Palagay ko po syempre minsan isa na po yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga landslide at saka binabaha tayo. Syempre sabihin natin, meron din naman tayong sinasabi na ang mga Pinoy minsan, hindi ko naman nila lahat po, yung disiplina po sa basura, siguro isa po yan sa nakikita ko. Last na po sa akin, ma'am. Last na po. Ilang beses na po kasi napabalita, ma'am, na meron po tayong 1.4 billion something like that. No? Sobra pa sa 1.4 billion pesos a day para po sa flood control. So, naramdaman ba yan? Yeah. What do you think, ma'am? So, nakikita po natin, siyempre bilang isa po din sa bayan, kami po bilang sa mababa ng kapulungan, so ang nakakaalam po nun yung nasa itaas natin at sila po yung nakakaalam kung saan talaga nilalagay yung pondo at so kung sasabihin nyo kung naramdaman natin, sila po yung makakapagsalita kung paano po nila binabudget ng tama para po sa ating itong pondo na 1.4 billion a day. A day. Ganun kalaki, ma'am. Grabe, pero ano nangyari ngayon? Okay. Maraming salamat, ma'am. Yun lang po ang aking katanungan. Sobrang Thank you po. salamat po. Ikaw na. Dong, baka may tanong ka. Yun na yun ang tanong mo. Okay po. Okay. So Thank you, ma'am. mabuhay po. Duterte. Yan. Thank you, ma'am. Thank you and magandang gabi. Inaabot na ng gabi. Good morning kanina Naging gabi na ngayon. Hello, magandang gabi mga kababayan. And talagang kahit ganitong oras na, ginabi na talaga kami sa pag-distribute nitong mga relief goods na ito para po sa ating mga kababayan dito sa Batangas. And nakita niyo naman, ayan.
So ito po, kasama po natin ang mga staff ng Office of the Vice President. Ayan po mga kababayan. Alam nyo, nagsimula kami. Umaga pa lang kanina eh. Siguro mga bandang alas 6 nag-start na itong pamigay. Ilang barangay na ito? Siguro mga 10 barangay na ho. Kabayan, ayan dito tayo sa evacuation center. And ayan no. So ang dami. So ang daming barangay na ho, kabayan ang napunta. Sa ilang barangay na? Ilang Siyam na barangay ho. Last na ito, di ba? Oh, last na ito kabayan, ginabi talaga. Simula umagang umaga, ngayong gabing-gabi na, dito pa din. Yan ang mga staff ng Office of the Vice President. Hindi makita eh, madilim. Ayan, ikaw hindi makita. Ikaw hindi ka talaga makita ba iba? Lalo nasabot ako. Ayan, ang dami pa din nakapil. Nasa isdas sa kahaponan, hindi Ayan. makita. Buti si Madam, kita pa ito, hindi makita. Hindi na. Hindi na eh. Blackout. Lalo na yung puwet ko. Ayan kawayan, meron pa din na nagpipila dito. Pero last naman na daw ito kabayan. Last na ito. Ayan na. And tuloy-tuloy po ang pagbibigay kabayan ng mga relief dito. And isipin nyo, umaga pa lang ho kami kanina, mga bandang alas 6 at hanggang ngayon. Hindi dito pa din po kabayan. Ganyan po kalupit, no? Ganyan kagaling ang Office of the Vice President. Ayan. Inabot na kami ng gabi at this time guys, uwi pa kami ng Davao na hinoon. Uwi pa kami ng Pasay. So ilang oras pa yung biyahe ho namin bago ho kami makapagpahinga, di ba? Actually kahapon pa kami dito eh. Nauna kami dito para nga pagdating nila hindi man masyado kami tawag na pagod talaga, kaya nag-hotel po kami. Pero inabutan ho kami ng gabi. At until now, andi dito pa rin po kabayan. Dami natin oh. Yan mga staff yan ng Office of the Vice President. Yan, in-interview ng mga vloggers. Ayan kabayan. Ayan no. Ayan no, dito sa evacuation center. Dito parang ako nga, sabi ko nga sa inyo, parang nalulutang na rin ako, baka bayan ba? Balangguan na yung mga sinasabi ko ba? Grabe. Lutang na ko ba? Lutang na. Kabayan. Ayan oh. Balangguan na yung sinasabi ko ba? Kasi may isip si Ma'am eh. Sige. Yung informe namin pag nasa rally kami.